So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, balik tayo sa mga flip top battle request nyo since itong video na to is for November 1. So ayun, balik tayo sa mga request videos nyo. Yan, yes, itong re-review natin galing pa sa Ahon 12. Puta, ang tagal na neto, pero itong request na to ang tagal na rin, no? Since August pa to. Harlem versus Mastafit. Shoutout kay Gaming with DMS na nag-request nitong battle na to. August pa niya na-request to, puta, November na. So August, September, October, November, 3 months, no? Tama ba? So 2 to 3 months siyang nag-antay. So sana nasa channel pa rin siya, sana active pa rin sa ano natin, sa YouTube channel natin. Shoutout Gaming with DMS. Ito yung request mo, Harlem versus Mastafit. So di na natin patatagalin to kasi ang tagal na nga nitong request mo, patatagalin ba natin, no? Umpisahan na natin to. Medyo matagal na yung battle, 2 years ago na. Magto 2 years rather. So ayan, mag-ahon 14 na di ba? Sa December. So ito na, Harlem vs Mastafit. Let's go. Shoutout ulit muna kay Gaming with DMS. So, let's go. Ito si Mastafit. Pinili niya mauna si Harlem. Tig 2 minuto dapat. Enjoyin natin itong laban to. Unang banat, Harlem. Yo! Yeah. Antonio Junior Martinez Cahuban. Utang ina mo, ba't yung Junior sa pangalan mo wala sa dulo, nasa bandang unahan? Ikaw lang ang kilala kong Junior na senior citizen, sa totoo lang. Puta, pangalan pa lang, wala ng future. Antonio Junior Martinez Cahuban? Hindi ba alam ng tatay mo paano gamitin ang tama ang Junior? Kaya Mastafit. Mastafit. Sino ba talagang featuring mong hayop ka? Ang pangit na nga nung totoo mong pangalan, pati yung napili mong rap name, sobrang pangit, bro. Pues, mabubusog ka sa mga maririnig mo yung kahit wala kang kain. Sakto lang na maliit yung height mo kasi men, wala kang lalim. I-request ko bukas, kila ate, na ako magsasaing at sisiguraduhin ko, putang ina mo, na wala kang kanin. So, huwag kang feeling maangas. Feeling mo ba sa pagtanggap na laban na to, eh, meron akong mapapala? Aking atake para kang sinaksak ni Gamora ng dual blade na galing sa papa niya. Gamay ko na ang laron to, Pito, na ngayon mo palang kinakapa. I'll shove my foot in your ass, hindi to feasting. Ito yung tipong sa tumbong pinapaa. Kasi halos magkaedad tayo. Pintok nga, mas matanda pa ako sa na 1 taon. Pero agwat ng ating pen game, puta, Pito, ilang taon? Tanong ko sa'yo, taong 2012, i-clear mo sa akin, nasaan ka nun? Ako? Di ko din alam, gago ko pala eh, tagal na nun. De, joke lang. Alam ko naman na sumatanda ako sa'yo. Kaya malamang for the first time in your life, tatang mararanasan mong may mangmama sa'yo. Kasi kahit na ikaw si Mastafito, sa ating dalawa, ikaw ang mas bagito. Dapat sa'yo, pinapahidan sa singit na sangkatutak na kating ko. Ang point ko, magkaira tayo pero di magkaparehas ang ating level. Kung ang rap game ay bitch, parehas tayong kumakantot pero magkaibang klase ng kinakain nating pepe. Yung sa'yo, yung sa akin, yung mapink-pink na bagong wax na yung amoy, bango, tangina. Yung sa'yo, yung tipong may nagnanaknak na nana, tas may kuto yung bulbol, tas yung amoy, putang ina. Gets mo ba yung metapora? Parang kinumpara mo tibay ng titanium sa bupok ng terracotta. Para ko mala fully automatic na assault rifle habang sa'yo ay teka, tropa. Ang pangit ng design ng mga damit mo, tigil-tigilan mo na yung kakabenta-benta mo, ha? Kasi di mo kailangan mag-pitch ng business para malapa sa Shark Tank ko. Tingnan natin kung mga hindi ka pat makatawa pag ikaw binarsan ko. Kaya Enigma, kung gusto mo ako mang walang ya, ikaw mo ako na matigas-tigas na walang yain. Ayoko sa walang dating. Wala kang depth kaya dapat sa'yo hinahagis sa bangin.
Dahil mataas na tingin mo sa sarili mo, ihulog kita mula sa ibabaw ng hell in a cell na mankind. Di lang ako mag-undertake, ako din magre-recite ng iyong last rites. Ano, break a leg, I'll break your back. Pagbagsak mo sa iyong last ride, fuck ang hari ng tugma, ako ang hari ng slant rhyme. Kasi alam mo ba, Kap, magte-2022 na, parang ka pa rin gago kung mag-rap. Pag yung mga pinagsasabi mo, walang laman, di ka uubra, tarantado. Pag sumablay sa dalawang bara yung mga sablay na rhyme sa mga lines mo, karantisado, hindi ka mananalo. Pag nag-freestyle ka, o sinabi mong panalo ka na, di ka uubra, gago. Ang punto ko, kahit ituro ko sa'yo, kung paano mo ako tatalunin, tarantado, hindi mo ako matatalo. Tingnan mo yung mga banat mong ganyan. Sobrang pitiful. Wala kang depth, kaya dapat sa'yo hinahagis sa kiddie pool. Dahil mo ng banat, Master Pete, pakinggan natin. Okay, si Looney. Yun na rin, Le. Looney nasa nasa kabilang gilid. Okay. So, round 1 ni Harlem. To be honest, na ako, na naging masyadong, alam mo yun, technical. Puta, technical si Harlem. Alam naman natin yan, ilang beses naman natin na-review si Harlem. So, expected. No, in-expect ko na talaga kay Harlem yung ganito. Yung mga references na ilang MC lang talaga yung makakaintindi. So, ako, to be honest, hindi ko naintindihan yung ibang references niya. Harlem, alam naman natin, ang tagal na nito sa sa flip top, and alam naman natin na sila yung finalist, no, sa 2x2 2012, kasi na-review na natin yung 2x2 2012 na yun, no. Naging maganda naman yung run nila doon, pero dito sa pinakita ni Harlem dito sa laban niya sa kay Master Pete yung round 1, maganda naman yung naging performance, pero hindi ko lang masyadong maabot or maarok yung yung mga references niya, kasi nga para sa akin masyadong malawak, masyadong technical yon. May mga naintindihan naman ako, pero mas marami yung mga hindi. sorry, di pa rin kasi talaga magaling yung ubo ko, pero I'll keep on taking medicine naman, no. So pasensya na kung sa mga past videos ko is umuubo ako, pero I'm good naman, ayos lang ako. So ayun lang yung masasabi ko sa round 1 ni Harlem. Maayos, maganda, malinis, pero medyo may hinahanap lang akong mga bara na alam kong kaya naman ni Harlem yun, pero hindi dumating dito sa round 1 niya. So ayun lang, Master Pete. Dahil mo ng banat, Master Pete, pakinggan natin. Yun na rin, Lem. Yeah. Tangin ang tindi mo. Binilang ko, may humiyaw, 3. Ayun o. Tangin na ka. Ano ba, boss? Kala ko palakas ng palakas yung kalaban. Tangin na, pinaghandaan naman palakit. Pinaghandaan pa kita, tapos curious ka lang pala sa aking pangalan. Nanonood si Looney, kinakabahan ako. At the same time, masaya rin kasi siguradong marireview niya na to. Alam nyo ba nung nalaman ko na ang makakalaban ko si Harlem? Sobrang saya ko, men, kasi pwede na kahit walang face shield sa amin. Ha? Alam mo kung bakit ang tagal sabihin ni Boss Ari kung sino kalaban mo? Alam mo kung bakit? Bakit? Nag-backout kasi yung kamas mong malupit. Si Bonnet. Paluan sana kayo ng bote dito. Game. Kalaban ko nakaraan, tinakbuhan yung nakaraan. Ngayong kalaban ko naman, maoy nung nakaraan. Tara, hulaan na lang natin mga sasabihin nito ni Tanga. Una, anong pakiramdam na tinalo mo si Akata pero ang minahal na mga tao ay siya? Hirap hulaan ah. Pangalawa, mag-i-English Tagalog na naman to si Bulol na feeling gangster. Nakamulti pa yan mga brother. Sample? September, October, November, December. Well, nasa na yung R? Ha? Baka may sobra kayo dyan mga par. Ha? Baka anong shoutout kay amo ng Al and Al?
Sabi ni Gago. Apex, magtayo daw tayo ng SNR. Sabi ko, wag na tol. Kasi masyado kang sugarol. Ha? Pag wala ng flip top, alam niyo ba yung future neto ni Ulol? Sa bukid na lang ito mag-aasa rolo, di kaya maglalako na lang ng parol. Ngayong ahon, kaya yan ang ibibigay ko sa'yo na parol. Jokes, punches, multisyllable, talagang overall tambakol ka tol. Si Batas nagpahaba ng balbas, ang angas nagmukhang malupit. Yun sa'yo puta, parang basahan na nakasabit sa rep. Binigyan mo lang ako ng makakapitan kapag nagsuntukan tayo. Sorry, Pex, kung maaalala mo kung paano kita minantrato. Magpasalamat ka pa nga, masaya pa yung mga pinapakita akong litrato. Baka kasi may mga tagahanga ka rin dyan na bobo at ingrato. Ha? Tangina. Ingrato, search nyo. Malalim yun. Bobo at Teka lang kasi. Tangina. Si Alig ba yung pinaka-bias tumama rito, mga gago? Gumagalong-galong pa yan at yung nagkakamali ko, sige, tanggalin mo na ako. Nakakasama kayo ng loob. Tangina. Eto naman nakakasira ng araw. Malamang magmamadali yung mga makakasalubong mo sa madaling araw. Kasi oo, mukha kang asit, di ka matayan, tangina mo. Ha? Kaya siguro ang tagal magkandamatay ng mga adik sa inyo. Isang real talk lang. Nabalitaan ko yung mga katarantaduan mo sa Pembo, Makati. Tago rin siya eh. Tirador ka daw doon ng mga babaeng nagra-rugby. Sino nagsabi? Si Cathy. Hindi, ito seryoso na. Hindi, nagbago na si Repa. Dati na yun at nagbago na si Repa. Simula nang makilala niya si Jenna. Oo, si Jenna. Yung asawa niya na proud bumangera. Lalo na pag nagtatalo sila sa pera. Kasi bakit ano bang hanap buhay nito ni Gago? Online sa bungero? Baka karayuin ko mukha mo. Ha? Kasi payag ka par. Yung pinapakain mo sa mga... Hindi, mamaya na yung sa anak. Yung pinapakain mo sa mga kabit mo galing sa sugal. Tangina, wala kang kwentang babaero. Hindi ka gumaya sa mga kakilala ko dito. Benji Rayala, Omarico. Ano, mag-attendance pa ba ako? Tangina, mag-ingay na lang yung mga ayaw magpahalatang apektado. Tsaka ano, sa bungero bars ba? Tangina, hindi mo ko madadaig. Alam mong sayad na sa sahig ang aking mga tahid. Ha? Kahit kanan pa yung tari ko, tapos sa'yo tatlo, pagtapos ko sa'yo yung sentensyador naman ang papaluin ko. Kilala mo ko, Lem. Iba ako tumugon. Ako'y pan-derby habang ikaw ay Tagalog na lugon. Ha? Okay, manok. Isang freestyle ko lang kayang tapusin ng yung 12 taon. Sakto lugon, hindi na mahirap tanggalan ng balahibo, rekta na ron sa pugon. Time. Dahil wala kong banat, Harlem, pahinga natin. Okay. Magkaiba ng approach. So, hindi ko... Napanood ko na tong battle na to, pero nakalimutan ko na kung ano yung naging salpukan nila. So, I think masasabi ko na style clash to. No? Si Harlem, naging technical, naging malawak, malalim yung mga ginamit niya na mga linya. Si Mastafit naman, parang from start to finish ano siya, nagland or nag-focus sa mga jokes, no? And for effectivity, siguro effectivity na lang yung ano natin dito. Ma-differentiate or makikita natin kung sino yung lamang, no? Kasi parehas silang magaling sa kanya-kanya nilang style. Si Harlem, ang galing niya dun sa style niya na slant rhyme, yung pagiging lyrical or technical andoon. Si Harlem naman, ay si Mastafit naman, kilala natin si Mastafit, forte niya talaga yung pang-uulol or panggagago or pangingengkoy, no? So style niya yan, so ayan na yun. Pero napanood na rin naman natin si Mastafit na bumira ng mga seryosong bara, pero main focus or main style niya talaga is pagpapatawa, no? So parehas silang malakas doon. So own preferences na lang siguro lamang si Mastafit doon sa stage presence, sa pagiging effective
sa mga lines na ginamit sa battle. And mas lamang si Harlem sa crowd, mas lamang si Mastafit sa crowd. Mas tumatama yung mga jokes ni Mastafit, unlike sa mga although may mga jokes naman tayong narinig kay Harlem, pero hindi siya ganoon ka impactful, no? So sa tingin ko sa round 1, parehas silang magaling sa style nila, pero syempre battle rap, kailangan natin ng effectivity, kung sino yung mas effective, no? So I think I'll go for Mastafit sa round 1 sa score na 8-7, no? Bigyan ko ng 8-7 na score yon. Round 2. Sabi niya, ang dami ko daw sinasabi, tapos pangalan niya lang iniintriga ko. Natural, gago ko pala, baka marong spelling ako sa lapida mo. Ano daw? Ang dami ko daw sinasabi, tapos pangalan niya lang iniintriga ko. Okay. Natural, gago ko pala, baka marong spelling ako sa lapida mo. Kaya naman, yung mga banat mong ganyan, huwag mo masyadong sinasa puso. Oo, asset ako ni kamatayan, at ikaw susunod kong ingunguso. Tsaka sinasabi mo pang sa asawa ko, sinabi ko na nga sa'yo na undertaker ako. Understand na huwag mo ina-underestimate ng isang katulad ko, kasi kahit sa asawa ko, underrated ako. Kaya Mastafit, dito sa battle rap, gago, you ain't mastered shit. Kaya tutuparin ko na ang master switch na tuluyang makipag-ululan sa masterpiece. Kahit di ka tanggalin ni Enigma, buburahin kita sa master list. Kaya bilisan mo tumakbo, Mastafit, kung makikipagsaikuhan ka sa isang mastermind. Di mo magugustuhan ng aftermath kasi aftershock ng mga bala ko, dama mo hanggang sa iyong afterlife. Wala kang palag sa akin, di ka makakagalaw. Pagkatapos ko sa iyo, mapapagalaw mo na lang yung baso. Pag ako ng real talk, para kang binigti ni Wonder Woman gamit yung umiilaw niya na laso. Anong assassin ng Crazy Family? Kahit isama ko pa yung tank nyo, gago, sa 3 rounds ni H, ako'y cerebral assassin, hunter na gamit ay maso. Kasi di lang ang pagtatanim, pati ang pagbabatil ay di biro. Paano ka makikipagtigasan sa tulad ko? Isupot pa yung titi mo. Wala akong pake kung assassin ka ng Crazy Family, ako support sa BPO, yung bara ko parang pag upo mo sa bowl pagkatapos tumain ni Crazy Mix ng matagal, putang ina, ramdam mo yung init, bro. Alam mo, Tatang, kahit aralin mo yung 4-bar setup at kahit mag-4 hits ka na mag-4 hits, eh di gagaling yung UTI mo kasi corn beef ka ng corn beef. Ang ina to, nakadalawang breakfast meal. Ayot ka, men. Ang ina mo, pupunta ka dito sa bal, tas wala kang kain. Kaya, tsaka 4 hits ka ng 4 hits, corn beef ka ng corn beef. Pues makakatikim ka ngayon sa harap mo ibang klaseng lyricista. Huwag kang feeling pogi sa Crazy Family, di ka crush ni Lil Sisa. Yung ka mapatay si Apex nung laban nyo sa isa buhay. Samantalang ginawa ko yun. Sa laban pa namin ni Sen Luke, gamit one line. Literal na isang baka ka lang. Tapos feeling mo, makakasabay ka sa akin, gago, bahala ka dyan. Problema kasi sa'yo, ha? Nagseseryoso ka. Total, magaling ka lang din magpatawa, yung pagiging payaso, pangatawanan mo na. Huwag kang mag-attempt na magmagaling na magsulat ng mga high-level bars. Susugal ka, laban sa sugarol, na ang hantay far better cards. Kaya sa bawat bagsak ng aking bara, wish mo lang na makasabay and get aligned with the stars. Kasi kung wala sa iyo ang key factor sa battle rap, walang silbi ang gasolina if your car never starts. Car never starts. Ay, teka. Car never... Nahihiya ka ba? Nahihiya ka yata, sabihin ko na. O, Papa Benji Large. Car never starts. Baka naman sabihin mo anong car kesyo nagmomotor ka. Yan. Yang ganyang klaseng walang kwentang ribat ang promotor siya. Kasi ikaw ang pupil na inutil. Reality check para sa'yo pag kinumpara tayo I'm too ill. Estilo ko class S, sa'yo classless, kadiri, it's too ill. Para kay yagit na ligaw. Para ka nag-toothbrush ng tayo ng pusa habang may masakit na singaw. Pag ako nag-rap sa sobrang good shit, si Enigma napapakutya. Pag ikaw nag-rap sa sobrang bad shit, si Enigma napapakuha.
Kada bitaw ko, Novem laman, habang ikaw ibang verse mo, walay. Real talk ko, mas true pa sa sinasabi ni Spandu Balay. Kasi ganyan yung kakalabo mag-rap. Proud ka ba habang binibigkas mo dito? Proud ka? Natanga ka? Tado ka pala, Pito. Sige, kahit kung gusto mo ng basagan, sige, kahit wala tayo sa bigo, babasagin kung huso mo, isa pang wordplay na wak mo dito. Inamog mo ang angasan, mukha kang pixel sa munisipyo. Gago. Nakita mo yun, ha? Nakita mo yung ginawa ko dun? Kulang ka sa ganun, tatang. Nakakatawa lang yung sinasabi mo, pero puta, walang substance. Yan ang napapala mo sa kakapanood ng K-drama. Kaya may yaya ka sa pinagsasabi mo, Junior, pinangalan ka pa namang K-Papa. K-Papa? Okay. Kaya kahit di pa tapos nung laban na to, alam nila na it's over. O Panginoon, kapag ganun ng ganun, parang laging crossover. Kaya lagi na huli, pag nagmomotor ka, kasi overtake ka ng overtake. Paano? Hindi mas steady yung manibela. Puta, shoulder pick siya na shoulder pick. Feeling ko, kinakapos si Harlem sa kung paano niya i-close yung round niya. Yun lang. Katulad nung sa round 1. Nag-spit pa siya, tapos parang feeling ko hindi pa yun yung pinaka-ender eh. Pinutol na lang niya na time na pati dito sa round 2. Diba? Hindi yun yung pinaka-ender. Hindi ko alam kung nag-freestyle na lang ba si Harlem dito. Pero feeling ko hindi niya feeling ko hindi niya mahugot yung pinaka-ratings niya, no? Feeling ko mas malakas yung round 2 niya kumpara doon sa round 1. Kasi sa round 1 yung mga ibang reference niya doon is naiintindihan ko naman pero hindi ko masyadong hindi ko masyadong ma-elaborate, no? Or hindi ko masyadong ma-explain, so hindi ko talaga ma-explain na maayos yung mga bara doon. Pero yung pero yung round 2 ni Harlem, andun yung Wonder Woman, masakal nung palaso, umiilaw niyang palaso, ang dami pa. Yung sa umpisa ng round 2 ni Harlem, ang daming mga references doon na masasabi ko na malinaw or naintindihan ko. So, para sa akin, mas okay itong round 2. Kaso nga lang pagdating nung second half ng round 2 niya, medyo lumaylay na naman si Harlem. And yung pag-close out niya ng round is hindi ganun kaayos. Yun, parehas sila ng round 1 na yung pag-close out is hindi mo masasabing na-close niya talaga or na-end niya talaga. So, ayun. Round 2 ni Harlem. Ay, ni Master, pakinggan natin. Ano ang balat? Pakinggan natin. Bigo Live, K-drama. Ibat natin, okay lang. K-drama, tangina, napakalupit. Ngayon, Lem, papatayin kita na gamit ang royal etiquette. Ha? Tangina sa Bigo Live, tangina wala na bang iba? Alam kong isa ka sa mga dami doon, si Apex yung isa. Tangina to. Grab to na. How about I don't give my fucking attention to what are you talking about? Diba, dahil mo pang nabasted? Ganun ako kagaling. Pag di ako napailing sa iyong mga hinaing, isa lang ibig sabihin nun, Lem, yung mga banat mo walang kadating-dating. Siya si Harlem, repin myself. Tanginan, lakas. Sino ka? Si Ras? I don't need him, I don't need her, baka na do myself. Oh. Si Ras, okay. Pinapakinggan ko yung mga kanta nun ni Ras. So kung di nyo kilala si Ras, pakinggan nyo yung mga kanta niya. Solid din. RUSS. Ayan. Repin myself, tangina yung ain't repin my nerves. Kasi ba't di na lang repin my love? Repin from God. O di kaya si Luxury nagiging babae na repin yun na lang liwan tamad. Tangina ka. Pero wag, baka pumalag, malamang bugbog kayo, Brad. Tangina ka. O Lem, alam ko nag-i-improve ka, kaya mong mag-jokes, mag-rebat, bumara, kaya mong labanan kahit na sino pa. Pero alam mo yung pinagkaiba natin dalawa? Pango ka, ha? Huwag pala sa Pinoy maging pango, pero yung sa'yo pangungo na. Pangungo. Sorry ba mga jokes ko? Okay lang yun, brother. Ganun kasi ako ka-sweet sa aking mga kabatel. Tawa now, then cry later.
Ano gusto mo, teknikalan? Tangin na, good luck sa'yo. Wala sa katangian mong makakapagpalabas ng totoong husay ko. Yan. Alam nyo lahat dito na sobra ako misteryoso at real talk kay Apex at Lipram pa lang yata ako sa battle nagiging seryoso. Yeah. Kasi tangin na, tagal mo na rito. Alagain ka pa rin. Hindi naman ganun kagaling yung mga tumalo sa'yo, pero bakit nagpapagaling ka pa rin? Ha? Ano, piling mo panahon mo na to? Tangina. Gago ang ganda dyan si Juan Tamad sa paligid mo, matatalisod ka pa rin sa bato. Tangina. Yun ang totoo. Arma nyo na ang isa't isa. Nung mga nakaraan, nagsasalita na siya mag-isa. Ha? Sinira mo yung buhay at yung mindset nung isa, tapos ngayon, nagagawa mo pa magkabisa. Tangina. Palakpakan nyo naman si Armel, kasi sa kanilang dalawa. Palakpakan nyo naman si Arlen, pero sa kanilang dalawa siya yung talagang magaling magdala. Ano par? Ha? Masakit na ba? Ha? Para din nyo makita na naluluwa ang kanya mga mata. Sa kanya ko na lang ipapatak ang aking wala na akong maisip. Ha? Ano, Lem? Kinakabahan ka na ba? Tangina, puro stumble ka, repa. Okay lang yan, talo ka na, tas sermon ka pa kay Jenna. Ha? Bakit kasi ganyan, Lem? Kinakabahan pa naman ako sa'yo. Kala ko yung mga ibabalat mo, yung talagang bumabayo. Yung pala, magpapakulata ka lang sa akin dito, tangina mo, ayusin mo. Lem, ang dami mong sinasabi. Yung iba malalim pa. Tangina, kala mo talaga may mga pinaglalaban. Kung ano-ano pinagsasabi mo, yung kala mo may pakialam ako, gago, wala namang ganyanan. Hindi ko na naaalala yung mga roles ko, pero pag naalala ko to, para kasi si Akata, kahit si Charo Santos, di na maaalala yung mga katulad nyo. Ha? Tsaka isa pala yun, ba't di ka na lang maging vlogger? Ha? Kulab tayo, tas content natin, tatanggalan kita ng gallbladder. Ako si Harlem, nag-i-improve ako dire-diretso. I'm a real G, ito si Real G. Really, no? Ano lang, masaya na sila. Ha? Dapat pag masaya sila, masaya ka. Ha? Tanggapin mo na di mo ko kaya, tangina ka. Pinagtitripan lang kita dito, tanggapin mo ngayong gabi, talo ka na. Ay. Okay, so kita nyo naman siguro lamang talaga si Mastafit sa ano, sa presensya, sa humor, sa sabihin nating nag freestyle si Mastafit, 'di ba? Pasok pa rin yung freestyle niya. Si Harlem nag-freestyle din siya. Feeling ko nag-freestyle siya dun sa gitna or sa dulo ng round 2 niya. Pero makikita natin na halata yung pag-freestyle niya doon. Si Harlem ay si Mastafit ka naman, di ko napansin na nag-freestyle siya kung di niya sinabi, 'di ba? Sinabi niya kasi na nakalimutan daw niya yung line niya, nag-freestyle na lang daw siya. Kung maalala daw niya, 'di ba? Yung si Charo Santos something ganyan. So hindi ko namalayan na nag-freestyle na pala si Mastafit doon sa round niya. So para sa akin sobrang ayos pa rin nung pagkakalatag ng written sabay freestyle. Hindi ko nahalata na nagkaroon ng stutter or nag-joke si Mastafit doon. So ayun, parehas pa rin naman ng style. Mali. Parehas pa rin ang nangyari, no? Yung approach ni Harlem sa round 1 tsaka sa round 2 same. Yung approach ni Mastafit sa round 1 and 2 same. Style clash. Own preferences, parehas silang. Siguro ang naging magkaparehas lang dito is yung parehas silang nagkukulang sa mga solido na linya. Yun lang siguro. Pero sa kanya-kanya nilang style, same sila ng same sila na malakas doon. Same sila ng siguro kung ang naging kalaban nila is same ng style, siguro pa masasabi pa natin na mahirap i-judge 'yon. Pero dahil sa style clash to, mas naging effective si Mastafit sa battle na to. So rounds 1 and 2 bibigay ko yun kay Mastafit sa score na 8. Si Harlem, halata yung freestyle niya doon sa end, tapos hindi pa niya na-close na maayos yung round niya. Tapos nagkakaroon pa ng stutter si Harlem, no. Pansin niyo naman. So 7 pa rin ang ibibigay ko. So 16-14, rounds 1 and 2. Mastafit ako doon. Round 3. Tama
tatanggalan niya daw ako ng gallbladder. Wow! Napaka-emblis. Eh kung painungmin kita na sangkatel Bangkok, tas sabay tanggalan kita ng appendix. Tapos, sinasabi pa nitong pangu ako, pero yung pangarap mo matalo ko, tsak naguguho. Oo, pangu ako kasi pag nag-step down si Enigma, akong susunod na pangulo. Gago. Sama nun. Sa ikaw, putang ina mo ka. Sama nun, gago. Kaya kwento ako sa inyo, Pembo, di ba? Alam mo yung mga ano sa Pembo, di ba? Punta ka dun, di ba? Punta ka dun. Kaya kwento ako sa inyo. Naimbitahan to si Master Pit sa birthday dun sa amin malapit. Birthday sa may BTC ng Pembo, mga tropa dun sa Makati. Hindi ako nagkakamali. Birthday yun ni Madge. Dumating si Pito. Nakapulgeta pa, yung pala inuman lang sa garage. Sa lahat daw ng rapper na hinos ni Madge sa bahay nila, sa ilan di natuwa si Boss D. Pagdating niya dun, inabutan siya ng Alfonso at baso, ayon sa story. Sinagot ba naman ni Pito? Yo! I don't drink hard. I only drink beer. I'm sorry. Putang ina. Umi-English pa daw. Yung pulutan, sopas na tuyot, banat ba naman ni Pito? Yo! Where's the sabaw? High class na VIP ang putang ina. Naka-ready pa yung -1 sa USB yung sound system, videoke lang tanga. So hindi nga nag-play yung beat niya. Beats, hindi naman sa pang-insulto. Kaya ba't si dinami-dami ng kanta sa video, kaya napili mong kantahin Itsumo. Piling mo ikaw si Dice, gago mas mukha kang lulong sa Cara Cruz. Sana nung inibig ka ng ina mo, huminto na lang siya sa kakapush. Sakit mo pakinggan sa tenga at sa'yo pag pinapanood, nakamute. Kaya walang silbi ang kavgada mo sa Battle Royale kung sa simula pa lang wala ka ng parachute. Pinaktong ko lang yung multi na yung paracute. Tangina mo. Kaya balik tayo sa storya. So akala ni Pito, event yung pupuntahan niya. Yung pala, house party. Nag-ahit pa ng balbas pati ng bulbol. Yung pala ang gagawin niya lang dun, humigop ng hot mommy. So, inimbitahan ka dun, bilang bisita, nakalugod-lugod. Tapos ang pakay mo lang pala, may masawsawan niyang hotdog mong kukulo-kulubot. Tapos maya-maya daw, si Pito, puta, nagmamaoy na. Yung buhok ng katabi niyang babae, puta, inaamoy niya. Tamang sex trip ang puta. Di ka pa ganun kasikat para alayan sa street spits. Tandaan mo, sinesend lang sa messenger, di pinapakita sa katabing babae ang dick pics. Inanto katabi mo na yung chicks, pinapakita mo pa ng picture ng yung edits. Feeling ducks pa daw, puta, halata naman na edit. Yung Master Fit, tigilan mo na yung mga manyak shit. Piece of shit ka, motherfucker. Master Fit, di ka magandang ehemplo para sa imahe ng mga battle rapper. Kasi, mukhang kinakain ka na ng kasikatan mo sa flip-top. Puta, ng birthday daw, kinain mo pa kahit panis na yung inihaw. Dapat ang ginagawa sa mga ganitong klase ng bisita, ha? Sa poste, sinasampay. Nakakita, puta, bisita, tapos yung menudo, kinakamay. Ang ina mo, wala kang pakialam kung inimbitahan ka dun bilang artist. Gumamit ka na serving spoon, tang ina mo, mapapanis. Kaya sinasabi ko sa'yo, Pito, sana matauhan ka. Literal na, where's your fucking manners, bro? Tang ina mo, balatuba ka. Sangkapal pa ng mukha nito. Gusto magpa-sponsor sa Hypebeat? Oh, yung kay Papa Benji na brand. Yung design na sinuot mo sa laban nyo ni Akata dahil sa'yo ang dami nagparepan. Kaya nanawagan ako sa mga i-ari ng clothing line dyan. Pag in-sponsoran nyo to, siguradong yung business nyo magiging palugi. Yan! Yan! Yan ang napapala mo sa pagiging madumi. Ang ina mo, di po agad binigyan ka ng t-shirt, feeling mo, ang swerte-swerte mo. Di mo ba naisip, kaya ka binigyan na maayos na masusuot kasi yung dirty-dirty mo. Feeling model ng Hypebeat. Hypebeats! Taas na masyado ng lipad mo, dapat sa'yo ina-uppercut mula sa Hypebeat. Kasi anong sinabi ng Master Pit sa isang hustler na pitmaster? Dito sabihin, naging stone cold na yung dati na ring master.
Ako'y friendly pag nasa labas tayo, pero imba pag in battle. Kaya huwag kang mag-feeling Shang-Chi kung kaharap mo sa ring mala Bill Russell. Shang-Chi, ring, Bill Russell, okay. Ang ina nyo, bobobo nyo. In battle, kaya huwag kang mag-feeling Shang-Chi kung kaharap mo sa ring mala Bill Russell. Nice. 10 rings, 11 rings, lang. Ang ina nyo, bobobo nyo. Yung pelikula. Eh, Enigma, last na to, naimamatchup mo ako sa mid-tier. Taas-taasan mo naman yung TF ko. Putang ina, ang ganda ng pinakita ko sa'yo this year. Ayoko nang pag-usapan yung Battle of the Year shit. Ang ina, magde-December naman. Kung gusto mo ng Battle of the Year para sa 2022, ibigay mo sa akin si Tipsy D, January pa lang. Tignan mo. Ring balat, Master Pete. Okay. Consistent naman si Harlem from round 1 to 3. Yun din kung ano yung comment ko sa rounds 1 and 2 niya. Ayun din kasi yung pinakita niya sa round 3. Malawak, technical, lyrical, may mga references na hindi ko masyadong naintindihan or maabot. Yun lang. Umikot lang doon from round 1 to 3. Yun lang naman yung sinabi ko. Wala naman akong ibang sasabihin pa, no? Ano pa ba? Wala na eh. Wala na. Yun lang talaga yung masasabi ko. So, ayun, from round 1 to 3, consistency Mustafit. Si Harlem rather. Si Harlem sa ganong style. So, wala na akong ibang sasabihin doon. So, ayun. Harlem. Mustafit. Len, salamat sa storytelling. Dapat pala, ikaw na lang yung aking winelding. Ang ginaling mo yun na yun? Ba't ginalingan mo ngayon? Para si Tipsy D, ibibigay sa'yo sa susunod na taon. Ha? Tangin nagkukwento sa Pebo Makati. Tangin naman walang ganun. Alam mo kung bakit wala ka ron? Puro gawain mo kasi yun. Hinahaligan ko daw yung babae. Tangin mo, asawa ko yun. Nahihirap sa'yo, wala ka doon. Game? Bigyan natin to. Huling round ng taon, dapat magsaya ka. Yung ibabayad ng flip-top, hindi maaaksaya. Ako'y anak ng pating, ikaw na may tinapa. Lahat ng battle MC dito uuwing masaya. Kapag nananalo, niluto daw yung lori nila. Kapag natatalo, ganun pa rin ang pogi, diba? Baka ganun din tagahanga nitong pogi na. Ngayon palang pakihanda na mga dami nila. Ilang taon ka na dito, di ka pa rin paborito. Mas ramdam pa yung biglang pagpasok ni Master Pito. Nang uurat ng gagago, kalaban may tumutodo. Nagpi-freestyle, oo, lalo pag ang kalaban ay bobo. Ilang taon ka na dito sa liga, yung mga kasabayan mo, halos tagumpay na lahat. Pero ikaw, halos wala nang makain kapag walang tumatalpak. Ang ingay-ingay pa sa chat, yung mga plano mo palpak, ngayong ahon sa lungat sa alon to, kaya pasok tol sa lambat. Yung PSG album nyo, mangangamoy lang yun kapag sinunog. PSG lang kaya nyo ilabas, Ben, sa akin. Dragunov. Pamalayuan. Okay, PSG, Dragunov, baril yun sa SF, no? Siguro naglalaro to si Harlem ng SF. Si Mustafit ng SF. Pagmalita, no, kahit pamano-mano. Pag sumablay, wag ka mag-alala, meron pang desperado. Diba? Pang sa mukha. So, ayun, yung desperado is yung shotgun naman yun sa SF nga. So, feeling ko sa SF, feeling ko ang reference niya is mga baril sa SF, no? Naglalaro siguro ng SF to. Mo kasi mukha kang bang sa moro. Ha? Listen. 12 taon ka na tigang. 12 taon ka na palang tigang. Ganun pa rin walang kinang bidang ang tira ay walang bilang. 12 taon ka ng isdang walang koral. Isdang ka na nangangarap pa rin maging popular. Kaso arayan dulo ng sinusundan mo na palay. Tatawa ka sa 1 na 2 sa 3 wala ka ng malay. Sa aking unang 2 rounds mga pangamoy mga ngalay. Sa pangatlo malamang na ng kulang hayamunin mo ko ng away. John Bars gangsta shit. Real talk lang at skills. Uuwing 5-4 ang standing at may pambayad ng bills. Gago. Di na kailangan pa magpiling matalino. Pagkalaban mo si Pito, malamang iwanan ka pati ng yung anino. Ha? Huling kalaban ko sa sabog na yung ulo kakabomba. Na mga nagpipiling na tunay ang mga suporta. Kung sa laban natin ganun din ang magiging resulta, well, okay lang ako naman yung bagong idol ni Enigma.
Ayoko sanang sample ng malalim to eh. Sakto lang dapat. Sako-sakong angulo mo may disasapat sa tulad kung may sapak. Saktong-sakto sa akin paglalakad tol sa tabing dagat. Naisip ko na kusa nga palang lumulutang yung kalat. Oh, kakahanap nyo ng jokes, puta, walang nakapuna. Biglang lumutang yung isda kasi dumating na yun sa kuna. Ha? Di kita hinanap, di pinangarap, baka laban, putang ina mo. Nanonood pa lang ako sa inyo dati, gago, nababad trip na ako sa'yo. Okay, strongest round. Tinapos na ni Mastafit dito sa round na to or sa scene na to. Mapabuhok, pananamit, pagja-judge at pag-spit. Wala pang AdSense nun dahil sa'yo marunong na ako mag-skip. Galing, galing. Dapat pala pangalan ng grupo nyo, Skip Suprinya para malupit. Skip Suprinya para malupit. Skiso nung pumipera pero nung siwang tamad muntik ng mabaliw at magipit, naging rep in myself. Talagang selfish ang puta. Pero okay na rin ngayon si Juan Samad. Meron na raw Biblia at Rosaryo sa bag. Hindi na raw tumatakbo kapag nakakarinig ng kalampag. Well, maligayang pagbabalik sa grupo niyong walang ambag. Schizophrenia, my put. Harlem, are you insane? Huwag kang feeling fame like Kurt Cobain. Mas kamukha mo yung hero sa ML na si Bane. Yung may ganun-ganun sa baba. Tapos naka-cocaine. Ha? At kahit magkulabo tayo dito, gago, magmumukha ka lang homeboy. Parang Flo G featuring bulol na Shokoy. Ang sarap mo lang papakin dito, tol, na parang okoy. Yan. Si Jimbei ka lang karagatan ko to at rumispeto ako kay Joy Boy. Jimbei, fishman, one fish. Strongest round ni Mastafit yung round 3 at dun pa lang sa kalahati ng round niya masasabi ko na tinapos na niya yung battle. And ayun, consistent si Harlem pero medyo nagkukulang talaga sa mga palo at effectivity ng mga lines. Medyo nakulangan din ako sa both ng pagiging aggressive sa battle. So ayun, all 3 rounds Mastafit. Pero si Harlem bigyan ko ng 7 points all 3 rounds. So 21 points yun para kay Harlem. Mastafit, strongest round niya yung round 3. Nagpakita pa siya ng rap skill doon, ng speed rap or ng flow rather. So ayun, 889 bibigyan ko ng 889 niya. So 25 to 21 all 3 rounds Mastafit. Mastafit versus Harlem. Mag-iayos pang best para sa kanilang pareho. At ang boto ng Murado 4-1, magingay para kay Mastafit. So ayun, majority. Tignan natin. Yo, sila. Congrats kay Pito. Shoutout. Wake and Bake. Good shirt. Brown money. Yan, nakachamba na naman tayo. Salamat kay Harlem. Talaga sobrang kabado ako. Pero ayun, naitawid pa rin. Shoutout pa rin sa lahat ng mga troll lang Mastafit. Maraming salamat sa... Libre mo na ako. Binoto si Mastafit. Tinry kong i-judge ng talon pero parang mas sala ko ng style clash na Yes. Mas nadadala ni Pito yung style na ng maayos. Kumbaga merong sabihin natin momentum sa mga nabibitawan ni Mastafit. Ayun kaya parang nakukuha niya para sa akin yung round. At parang siya yung nagpapatakbo eh. Tapos si Harlem ayun nga upset. Expecting ko si Harlem mas dito. Pero ayun nga parang hindi siya naka-A game masyado yung niya. Pero okay rin naman. Lalo sa mga naunang round para sa akin. Pero kumbaga sabihin na natin hindi kayo yung mga naunang round. Pero yung third round Yes. para sa akin Mastafit yun malinaw. Yes, malinaw. Kaya ayun kumbaga ayun makikganyan lang ulit Mastafit. Yun, ako yung bumoto kay Harlem. Pero ang hirap talaga i-judge yun. Pero para sa akin round 1, 2, 3, round 1, 2, para sa akin Harlem pa rin. Kung usapang impact na ng punchline. Okay. Tsaka balance ng angle sa concept. Feeling ko kaya binoto ni Plasma si Harlem dito kasi syempre preference niya. Alam naman natin kung paano bumattle si Plasma, no? Technical, may pagka-technical din naman si Plasma. So feeling ko yung pagiging technical ni Harlem sa battle is nakuha niya yun. So
Kaya binoto ni Plasma si Harlem. Yun. Parang, para sa akin, Harlem pa rin. Pero round 3, clear naman na si Master Pitch. Pero yun, para sa akin, Harlem pa rin. Pero ang ganda ng laban. Ang hirap ito. Luxuria, Hypebeat, Papa Benji, Langsa Kalam, La Clothing. Binoto ko si Master Pit kasi kita naman yung mga one-liner na niya, yung iba na impromptu, bigla na lang pumapasok na. Yung mga bigla na lang pumapasok ng mga kakaibang approach. So katulad yung pangako dun. Pero yun naman, sa tingin ko hindi yun yung A-game ni Harlem. Pero at the same time, yun yung pinaka best battle ni Master Pito sa akin. So far na talagang lahat ng rounds niya laptop talaga. So yun, binoto ko si Master Pito. Ultimate, binoto ko si Master Fit. Sa overall performance. Sa energy, Yes. sa momentum. Ayun, nakuha ni Master Fit. Tapos, si Harlem, okay naman yung mga sulat niya sa yung technicalities pagdating sa creativity sa battle. Pero yung siguro sa gabi na to, mas lang talaga, mas prepared lang talaga si Master Fit. Kaya Master Fit. Then, round 1, Master Pit, round 2, Harlem, round 3, Master Pit, isang mabilisan na lang. Siguro, parang hindi kasi yung game ni Boss Harlem, pero cross pa rin. Yan parang sinabayan niya si Master Pit, yan hindi abot. Yan siguro kalakasan ni Master Pit yung ganong style, kaya yung binoto ko. Okay, so may punto yung judgment ni Plasma, no? And agree ako doon sa sinabi niya. And in-explain ko naman kung para sa akin kung bakit binoto ni Plasma si Harlem sa battle na to, no? Pero yung majority, kahit ako, bibigay ko yun all 3 rounds kay Master Fit. Kita niyo naman yung effectivity, yung presence niya, yung jokes niya, yung mga banat niya. Although andun din yung mga banat ni Harlem na mga jokes, pero mas laro ni Master Fit yun eh. So feeling ko kinain siya doon sa part na yun. So ayun lang. So shoutout Gaming with DMS sa request mo na to. August mo pa to request, pero November ko na review, so pasensya na. Pero as long as sinabi ko na lahat ma-review, matatagalan man pero lahat ma-review, asahan nyo, no? So ayun lang. Kita-kits sa next natin na review. Wala akong masyadong masasabi dito kasi sobrang style clash, sobrang alam nyo naman lumetra si Harlem. May mga reference talaga na yung ibang MC lang talaga yung makakaintindi doon. So ako personally, to be honest, hindi ko maintindihan yung iba doon. So ayun lang. Harlem versus Master Fit. Shoutout Gaming with DMS. Boto ko doon all 3 rounds Master Fit. So congrats. So kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.